iya nga kasilingan, nga awala sang lalabhan, kay wala ganiya sang ilislan. Magpasalamat kita sa Ginoo, sa iya nga kaayo ginahatag sa aton. Magpasalamat kita sa Ginoo, wala siya nagakulang sa adlaw nga tanan. Mayara naman ako kilala, tatay sang isa ka pamilya. Hala naman sang reklamo, damo kuno sa laguro niya. Apang sang iya makitaan, ang iya nga kasilingan, nagaluhod sa pagpangayo nga hatagan. Bisan isa ka anak man lang. Magpasalamat kita sa Ginoo. Okay, sagid ka maayo gid nga adlaw sa tanan naton nga mga tagpalamati. Good morning gid sa inyo tanan. I hope nga naka-tune in na kamo sa sinigid nga adlaw. Nagkabay pa no nga mangin isa ini ka pamaagi sa inyo sinigid nga adlaw as we isa naman ini under as we study the Word of God this morning. Sakit kuno iya. Pasalamat kita sa Ginoo sa sinig nga adlaw. I hope nga mayara na kita dira nga audio. No? May go juta, may gid nga aga. Good morning sa imo dira sa Hilltop. Dira sa Hilltop Community Radio. Good morning gid dira sa inyo. Sa kay Auntie Jessica Solweta, good morning. May gid nga aga from Iloilo. I hope may ara lang kita nga audio sa Sirigid Niaga. Good morning sa kay kita sa Ginoo, Andy Labong Gabin. Good morning gid. Thank you gid no sa pag-upod sa aton this morning. I hope nga mangin ko ini nga blessing sa imo. Sa adlaw nga tanan, magpasalamat kita sa Ginoo. Dugay nga wala kita naka-program, malawig na no, mga more than 2 months no. Wala kita naka-program sa radio. I hope this morning will be our start naman again no, sa kita sa Ginoo. Guys, ang Ginoo nga makapadayon kita. Good morning sa kay Joseph no, Escabarte. Tong good morning sa imo. And God bless gid sa imo nga trabaho. I hope may ara audio, may ara lang kita audio dira. Sa mga nagapamati sa aton this morning, may tingog lang kita dira basi way kita tingog bla. Sige lang kita diri wakal nga. Wala man kita tingog no. At gapon sorry gid sa mga problema naton. May mga connection nga wala naton na plaster maayo. Good morning sa kay Alice Austo. Time check no 6:37 ng aga. Okay, check natin ba kung may ara nga audio ba message ka mo ba palihog kung may ara kita nga audio let's check no sa aton nga audio. Ito di abi monitor eh. Sige. Kita sa Ginoo, sa iya nga kaan. Okay, good morning sa aton nga mga nagapamati no sa aton diri sa palibot sang barangay sang Mulubulo. May gid nga adlaw. Kaya salamat sa Ginoo nga
makapakig-upod naman ako sa inyo sa ligid nga aga. Labi na gid sa pagpanamyaw sa inyo sa ligid nga aga. Mayon lang pagpangapi-ngapi mayon lang pag painit-init. Kaga maybe iban sa inyo nagahimos, no? Para nga aga pa nga magtrabaho. Ayan na kapag luto. Damo-damo aman parang makapamahaw mo talaga sa inyo karon. Nagpasalamat siya sa Diyos. Magpasalamat kita sa Ginoo sa iya nga kaayo pinahatag sa aton. Magpasalamat kita sa Ginoo. Okay, thank you Gid. Kay may ara gali kita audio kaya. So thank you Gid sa kay Joseph. Thank you Gid tong sa pag monitor sa gid nga aga may ara na kita audio. Kaya maybe maka-start na kita sa aton devotion sa ligid nga aga. Kay may audio naman. So ma-start kita sa aton nga devotion sa ligid nga aga. Apang sang iyamak ang iyang nga kasilingan nga Okay. labhan kay wala ganiya Psalm 32 verse 1 to verse 11. And I hope nga mangin mamaagi ini sa aton nga pag tuon sini nga aga. Learn kita sini nga passage sige nga lang. Ling sang pulong sa Ginoo in Psalm 32, how blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. When I keep silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long. For day and night thy hand was heavy upon me, my vitality was drained away as with the fever heat of summer. I acknowledged my sin today, and my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgression to the Lord, and thou didst forgive the guilt of my sin. Therefore, let everyone who is godly pray today in a time when thou mayest be found. Surely in a flood of great waters they shall not reach him. Thou art my hiding place. Thou dost preserve me from trouble. Thou dost surround me with songs of deliverance. I will instruct you, teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eye upon you. Do not be as the horse or the mule, which have no understanding, whose trapping include bit and bridle to hold them in check. Otherwise, they will not come near to you. Many are the sorrows of the wicked, but he who trusts in the Lord, loving kindness shall surround him. Be glad in the Lord and rejoice, you righteous ones, and shout for joy, all you who are upright in heart. May God bless sa iya pulong. Mag-pray kita. Father in heaven, we thank you Lord for this morning. Thank you Lord nga tugot nimo ining adlaw nga makapamalandong kami sa iyong pulong. Nagakalipay kay nagapasalamat kami Lord sa iyong bugid nga pag-sustain sa amon. Ikaw nagbantay sa amon sa bilog gabi. Ikaw nagpabugtaw sa amon sa higid nga aga. Salamat. Kaya tagaan nimo kami sa isa ka pribileyo nga makapadayon pagid sa pagkabuhi. Mapasidunggan ikaw, madayon ikaw. Kabayo Dios ining pulong magapangitagid sa ngulot sa tagstagsak matipusoon sa imong mga kanakan. Nagapamati sa ganyan lang. Pagi sa radyo, pagi sa Facebook. Kag pagi sini ang matudluan kami kung anong amon dapat himuon. Kag anong dapat namon ang amon pagkabuhi sa kalibutan. Abay Lord, ikaw gid Ginoo pakamaayo sa amon sining adlaw. Tugyan mo sa imo ining kumalandong sa Jesus. Ang aton title sa aton devotion sa nga Discovering Spiritual Contentment.
ano naton i-discover ang spirituhanon nga contentment. Kita sa Isa ka manggaranon nga tao and was walking along the docks and was distributed to find a fisherman sitting lazily beside his boat. Ang habal niya, why aren't you out there fishing? Nga ari ka di, why ka tunga why ka ng isda? And he said, because I've caught enough fish for today. Malambal sa isa ka fisherman. Ngayagin na story. And he asked sa ginambalan niya ang fisherman, why don't you catch more fish than you need? magpas Kaya nga hindi ka mangwa pagiliwat isda. sa Ginoo. And the rich man asked again, why would I? Sa aton magpasalamat You could earn more money. sa Ginoo. And he came impatiently reply, yeah, kung maka-earn ka na sang money, maka-earn ka na sa kwarta, makabakal ka sa maayo pagid nga na baruto. Kag you could go deeper and catch more. Madamo pagid mo is. Niya nga abyan Makabakal ka sang mga nylons and knits and even more. Makakuha ka sang damo pagid isda. And then you can have more money. kita sa Mangin manggaranon ikaw. sakit Then ang fisherman naghambal, "Yeah, then what would I do?" magpasalamat And he said, you could sit down and enjoy life. kulang sa adlaw nga tanan And he said, ko kilala what do you think I'm doing now? Umunambal sang fisherman. Because nakita niya yung fisherman nga ara siya kuno iya laba lingkod sa kilid sa iyang sakayan nagapahuway. ang iya And gin tulok niya ining fisherman kay wala ganiya sa kaga ara siya ga pahuway. And this man learned a lesson kita sa how to be content. This man learned how contentment. aton Ano ang contentment na ginatawag? Pagkontento ang ginatawag. kita sa This man, luyagi ay discourage kung tani ini nga tao adlaw nga about sa iya nga ginahimo na pagpahuway. Kasi nga kung tani, naglakat ka para mangisda pagid. Kag kung makakuha ka na sa isda, mangin madamo pagid ang imong kwarta, maibaligya ka, maibakal ka sa maayon imong pambot. sang iya makita Kag kung may maayo ka na nga pambot, magalayag pagid ka sa dalom pagid. No? Kag makakuha pagid ka sa madamo, and then damo ka na kwarta. kaan Then makabakal ka na sa imong mga nylon, sa imong mga kupot. And then damo pagid mo pa. But anong sabat siya ni? Kasi ano himuon ko? Kasi ano pamatsyag mong ginahimo ko subong? kita sa Ginoo sa Nga kontento na ko kung ano ang mayara. sa aton Mula galing contentment nga ginatawag mga abyan. Ano test sa tondring that no one seems to be satisfied anymore. Ang tao subong they grab the opportunity. Yes, kung may arang opportunity, you grab the opportunity. isa naman But even more, makita naton nga ang tao, they're striving for more. They're striving for more. Biskan man sila nimo nga ara na sa ilang tanan pero wala pa sang satisfaction sa ila. Kabuhi. I like the rich man nga gin-interview siya, isa ka Singaporean.
nga manggaranon nga tao, millionaire. Wala Sabi niya, what I found is satisfaction in Jesus. Niya ang matutuod nga satisfaction is not in money, but satisfaction in the Lord Jesus Christ. magpasa Ang tutuod galing nga satisfaction, mga abyan kami bugpa, ara kay Jesus Christ. Ara kay Ginoong Jesus. The problem we face is seeking genuine contentment is contentment will never be found in physical and material. Hindi naton masapuan ang tutuod nga contentment sa anuman nga mga bagay, sa anuman nga mga material nga butang. Real contentment cannot be figured in dollars or in money. Real contentment is spiritual in nature. Kita nimo that spiritual contentment is found only in Jesus Christ. Hindi nimo masapuan sa kwarta, hindi nimo masapuan kung ano ka dagko sa imong balay, hindi nimo masapuan kung ano ka nami sa imong salakyan, ano ka upgraded sa imong mga gamit, salakyan, kung ano man nga mga butang. Real contentment is found in Jesus. At tutuod yung contentment masapuan naton dira kay Jesus Christ. magpasala So makita naton diri sa sining nga passage ang tutuod nga contentment nga nasapuan dira kay Jesus Christ. Number 1, the possibility of spiritual contentment. Ang posibilidad sa tawag naton spirituhanon nga pagkontento. Kita naton diri ang background nga sa Psalm 32, it was written by David after committed adultery sa kay Bathsheba. Pag sa iya nga husband sa kay Uriah, ginpatay ni Haring David. 2 Samuel chapter 11. Si David committed these sins and tried unsuccessfully to cover them up. David is trying to cover up sa iyang mga ginhimo. He is trying to cover up sa iyang mga evil nga doings. But he was confronted by Nathan the prophet and made a full confession. Na hinulsol si Haring David in Psalm 52. Kita naton dira ang iyagid nga paghinulsol sa iyang mga kasalanan. And during this time, David also wrote Psalm 51. And David makes a full confession of his sin and requests forgiveness sa Ginoo. And he also promises that he will teach others, sinners, the way of the Lord. Saan siya nga tudloan man niya ang mga katawhan sa mga pamaagi sa Diyos. It seems nga makita naton diri si David nakita niya ang fulfillment of that promise. David was a great singer. Isa ka musician, isa ka singer. pasala Hindi lang siya king, but he is a singer, he is a musician. He was a sovereign king. And he was also a great singer. salamat Gusto niya nga itudlo sa aton kung ano ang dapat nga himo. Now, anong posibilidad sa spiritual contentment defined in these first 2 verses? Anong yan? Baldre sa kedua nga versikulos niya, how blessed is he whose transgression is forgiven. Do ano kabulahan ang isa ka tawo nga ang iyang mga sala ginpatawad, whose sin is covered. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and his spirit there is no deceit. sang ilis So define diri ang contentment ni Haring David that David uses 4 different words to describe failures. 4 different words to describe failure. Una, ang ginatawag naton diri transgression. Paglapas. The word transgression means to step over a boundary. Naglapas ikaw sa boundary. Kung diri ang correct, meaning naglapaw ikaw sa tinangan. kapamilya It speaks on open rebellion against the clear commands of the Lord.
So naga-picture ini that sin is a defiance. Defiance. So tungod sa transgression si David naglapas siya is to step over a boundary or to cross a line. So amo na ginimo ni David. Cross the line. Sa bagay hindi dapat niya tani mo. Ay niya si Uriah, husband of Bathsheba, kag hindi lang siya nakakommit adultery, but he also committed sa ginatawag naton marda. Kapatay pa din. Ikadua, not only a transgression but sin. Sala. Nagakiri ini sa idea that sin is missing the mark. You miss the mark. Muna galing sin. We miss the mark. Nagambal ini sa ginatawag naton a bent or crooked arrow that cannot fly straight. It pictures that sin is a defect. Not only defiance, but also defect. May ara di ka depekto. Kung ang imo nga arrow hindi makadiretso straight, kag nagabalang-balang, so, you miss the mark. You miss the point. Ako sa bagay, amo gito tani ang imo iguot. But you miss the mark. Missing the mark. Manang sin ang ginatawag. Number 3, dira sa verse 2, ang ginhambal dira bala nga iniquity. Kita sa Ginoo Means bent or crooked. It brings to mind something that is rough or distorted. Nag-refer ni sa aton very nature no sang tao, that is which is rough and distorted and bent toward doing evil. No nga ang tao nga amo ni naga tulod sa iya sa paghimo sang mala. Naga-picture ini that sin is as distortion, only defiant, defect, but also distortion. People were distorted. Kaya bala sa isa ka sound, if the sound is distorted, do hindi mo maintindihan kung ano ang word nga nagagwa, ano ang sound. Ang sound is distorted, meaning hindi klaro, basag, no? Muna, no? Ang life ng tao, it is crooked, it is bent, distorted ang life ng tao. That's why nga amo ng nature ng tao makasasala. Evil. So evil. Guile, no? Verse 2. So dira man gingamit ang word nga deceitful, no? Deceitful. It refers to that which is dishonest and deceptive. So, not only defiance, defect, distortion, but deception. Ang tao, nadayaan, mahilig sa mangdaya. Kalabanan sining ginatawag naton bala sa mga ginatawag naton mga baligya, business. Instead nga ang bilis, ang sina nga ang price is 100, cover sa 200, 300, which is deception. To deceive sa a person, dapat i-cover nimo para nga magpasalamat ka. Na-deceive nimo. Nga ang original price o kunang price ng gidya is 100. So, damo sa tao na na-deceive, nadayaan. Saan naman nga mga bagay ang deception aragi. That's the word guile. So si David nagatudlo sa aton that while all of this terrible aspect of sin are part of our lives, they can be taken care of. Gusto niya nga i-deal naton ini before the Lord, and the key to spiritual contentment. Gusto niya nga itudlo sa aton ang because that is the problem of spiritual the problem of our lives spiritual. Anong problema sa aton kabuhi?
So transgression can be forgiven. Ang aton kalapasan, pwede gid ya mapatawad. Pwede gid ya mapatawad. So this word nga ginahambal ni David is to lift up and bear away is our defiance can be removed. Our defiance can be removed. Sin can be removed. To cancel or to put out of sight. Our defect can be removed, can be covered. Iniquity may not be imputed. It refers to a debt that is not be reckoned. Our spiritual distortion and bankruptcy will not be held over our heads. So ang aton nga heart can be free from guile. Now, ang aton tagipusoon pwede ni mahilway from all spiritual deception, and we can be open and honest before the Lord. Kabalo ka mo utod, pwede pa mapatawad kita. As long as buhi pa kita, as long as may ginhawa pa kita, as long as makahambal pa kita, makakommunicate pa kita sa Ginoo, pwede pa kita mapatawad. Ang importante lang, abyan, kami gugma, nga willing kita nga maghinulsol sa atong sala, willing kita nga mangayo sa patawad sa Dios, and hakuon naton nga we are sinner kag worthy kita sang judgment. Mahala, no? Amo na kasimple. So ang tuod nga spiritual contentment is defined as a heart that is clean, forgiven, honest before the Lord. Amo na tuod nga contentment. Nga ngaton tagipusoon bala tinlo napatawad, and we are honest to God. Honest to God. So, spiritual contentment is defined. Define dira ang spiritual contentment. Nga ang spiritual contentment describe sa katon nga fail. So, si David nagamit sang 4 different words to describe sa aton failure. Nga hindi kita kontento sa aton pagkabuhi because of transgression, because of sin, because of iniquity, and because of die. Next is spiritual contentment declared. Declared blood rin ang ginatawag naton spiritual contentment ni Haring David. No wonder si David nag-declare rin that a person in this condition is blessed. Bulahan ini nga tao kung may ara siya nga kapatawaran sa iya mga sala. Siya, how blessed is he whose transgression is forgiven. Do ano kabulahan ang isa ka tao kung maangkon niya ang kapatawaran. The word blessed here means happy. No? Malipayon. Malipayon ang isa ka tao nga ang iya nga sala ginpatawad. Tiblan lipay ka kay ginpatawad ikaw. Sino nga tao man nga ginpatawad na galangot pagid buot ya. Ginpatawad na pero do hindi pa magpahati. I hope nga may ara kita nga blatyagon nga once kay patawad kita sang Ginoo, ara na ang kalipay sa ato. Bayluhan ini sang kalipay ang ato nagipusoon. Sa una masinulubon kita because we are sinner, because ang judgment sa Ginoo ibubuo sa aton. Pero salamat sa Ginoo kay patawad niya kita. True contentment is not going to be found in houses. It's not in land or in money or in position. Ang matutuod nga contentment hindi naton masapuan sa aton panimalay, hindi naman aton masapuan kung ano kalapad sa tuta mo, ano kadamo sa kwarta mo, ano ang imo posisyon sa barangay, ano posisyon mo sa banwa, sa city, sa aton pungsod. Hindi nimo masapuan dira ang matutuod nga contentment. True contentment is only going to be found in knowing that your sins and all your defilement and their guide and ugliness and judgment associated with them is gone forever. Ambot silingon mga higugma, initanan nga mga malaot nga mga butang sa atong kabuhi, if it is forgiven by the Lord, then dira naton matasapwan ang matutuod nga contentment. Contentment comes when our soul right with the Lord. Kung ang aton kalag, aton espiritu, sakto, sa tubangan sa Ginoo, then
dala to masapwan ng tutuod nga content. Anong ambal sa isa ka tao? Sila ni Horacio P. Spafford, niya, my sin, oh the bless of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross. I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. It means, mga hinigugma, ang famous nga hymn nga it is well, nagahambal sa nga tawag na ton spiritual contentment. And it is because Christ nailed it to the cross. Ang aton pagkamalaot, ang aton pagka-unrighteous, ang aton mga transgression, ginlansang digto sa cross upod sa Ginoo. And we experience forgiveness through the Lord Jesus Christ. Paagi kay Jesus Christ. Kita sa Ginoo. So that's the possibility of spiritual content. Number 2, verse 3 to 5. The path to spiritual content. Kita sa Ginoo. Wala Path to spiritual content. It involves a step of chastisement. pagid ako kila. Agod nga ma-experience nimo ang Hala naman sa tutuod nga contentment. damo kuno iya Mayara nga tawag naton pang sang steps, no? Butsalingon, mayara nga discipline. Sang si David nakasala siya kay Bathsheba, he tried to cover it. ilis Kung may himo ka blang nga sala, ginatry nimo nga i-cover ini. I-cover nimo ang imo sala. Kubira nimo ang sala para nga it seems nga you are worthy. It seems nga hindi ka guilty. Pero once nga may ginhimo ka hindi mayo, sa Ginoo makita gina sa imo kabuhi. Makita. sa adlaw nga So, kita nimo nga si David, he tried to cover sa iya nga sala, but gin-reveal ini ni Nathan. damo damo kuno sa David succeeded for about a year, pang sang but some people knew about it, ang and God knew about it. The prophet knew about it. nga While David lived with unconfessed sin in his life, he was a different man. The soldier lost his strength. The singer lost his song. The saints lost his satisfaction. Kaya ka life turned upside down. ayo gina And when David is confronted sa iya nga sala, David sacrificed peace, joy, contentment to the altar of selfishness and sin. And David, he paid a high price of low living. Kung ikaw anak sa Ginoo, kinahanglan mag-learn ikaw sining makamaturan that there is no joy in sin for the saints of God. There is no joy sa isa ka Kristohanon nga ara sa sala. ang katubuyang nga tigulang Kabay pa makita nimo ina abyan kami gugma. kaysa ban Disiplinahon kagid sang Ginoo. wala Ipakita gid sang Ginoo ang iya disiplina sa imo. I know nga hindi kagid pagpakamaayuhon sa Ginoo kung ang evil naga-prosper sa imo kabuhi. Ang kalautan naga-prosper sa imo kabuhi. And you will never experience true contentment sa imo life. sala Kung ang imo karon nga ginapaka-Dios sa imo kabuhi, ang imo trabaho, ang imo kwarta, ang imo posisyon, I tell you, utod, you will never experience the true contentment. Hindi mo ma-experience
eksperensiyan ang matudtuod nga contentment. Kung kalimtan mo na ang Ginoo, wala mo na ginasapak ang Ginoo, wala mo na ginalagad ang Ginoo, I tell you, you will never experience true contentment sa kabuhi. Wala siya nagakulang sa Disiplinahon kagidya sang Ginoo. Kay pa-remind sa Ginoo sa imo kay hindi ina makasatisfy sa imo. Ginoo. Yes, still a small voice nga ang Ginoo naga-communicate sa aton. And still we ignore that small voice alin sa Ginoo. I hope pamatian naton. Diyos. Wala siya nagakulang. It involves the steps of confession. Sa si David, he was confronted sa iya sala. He came totally clean with the Lord. Ang notice naton diri nga his iniquity and his transgression, and David opened his heart to the Lord bilang transparent nga honesty and held nothing back sa Ginoo. Kabalo ko mo ini isa ka sekreto of to getting clean before the Lord. Kag amo ini ang steps no sa pag-achieve naton sang tutuod nga spiritual contentment. Wala kita sang ginatago sa Ginoo. Wala kita sang butang nga ginakubiran, ginahide sa Ginoo. Kita sa Ginoo. Kabay pa utod yung may gugma aton i-confess ang aton mga sala. Tuwad na to sa Ginoo. Ambala to si Lord. Damo ko sa mga nahimo sala sa ba. Ginoo. Wala siya nagakulang. So the path of spiritual to spiritual contentment is it involves ang natawag na tong steps sa pagdisiplina sa Ginoo and the steps to confession. Puno ang sapatos niya. Ayun naton patawad Apang sa naton mga sala sa tubangan sa Ginoo. It's the last siningid niya aga. Not only sa possibility nagpasa spiritual contentment, the path to spiritual contentment, but the privilege of spiritual contentment. kita sa Ginoo. Ma-experience na to ng privilege of divine protection. Kung kita mangayo patawad sa Ginoo, sa Ginoo mag-preserve sa aton kabuhi. Verse 7 says, Thou art my hiding place. Thou dost preserve me from trouble. Thou dost surround me the songs of deliverance. Kita naton ang protection sa Ginoo, the divine protection sa Ginoo. Nanay sang isa ka pamilya. You know, mga hinigugma, mga kauturan, those who walk with the Lord enjoy Him as a place of refuge and safety. Ang tao nga nagakabuhi dira sa Ginoo, may experience niya ang ginatawag naton protection sa Ginoo. Ang Ginoo mag-shield sa iya gahom sa protection gikan sa katalagman tukon sa mga kalaot. Kita sa You know, when we are in a close fellowship with God, ginahatag sa ang mga trouble sa aton kabuhi, ang mga temptation nga nagaabot sa aton kabuhi, initanan ipalikaw sang Ginoo sa aton. Ining mga talagman, ang Ginoo ngita sang way mga iskapar kita. tatay Ining mga katalagman. hala naman sang reklamo. Damo kuno sa Privilege of divine protection. Second, the privilege of divine preservation. The Lord will preserve sang aton kabuhi. Ang mga troubles, ang trials sa aton kabuhi will come as we pass through this life. However, ikaw nga Kristohanon kung nagakabuhi ikaw dira sa Ginoo, ang Ginoo magapreserbar sa imo kabuhi. Yes, kitang Kristohanon, we are not exempt from trouble, but we are kept by God. Hindi kita exempted sa trouble, pero ang Ginoo nagkeep sa aton kabuhi. Ang Ginoo nagpreserve sa aton kabuhi. And we are strengthened by the Lord. ginahatag sa Na-strengthen kita sa Ginoo. salamat. Ginoo magapreserve sa aton kabuhi.
Not only the privilege of divine protection, the privilege of divine preservation, but the privilege of divine proximity. So, ang Ginoo naga-promise sa aton sang guidance, direction sa aton kabuhi, kag even though ang Ginoo nag-warning ni sa kay David sa iya stubbornness kag disobedience, but ang Ginoo naghambal man kay David that he will guide his with his eyes. It implies sang idea of extreme closeness. Do amo nakalapit si ang Ginoo sa kay David. That's why si David gintawag siya nga a man after God's own. While with the eyes that God could give David a warming lock or a welcome lock. Butsuling ko ng Ginoo nagatulok sa kay David, ang Ginoo welcome sa iya, ang Ginoo invite sa iya nga ari ako. Nakita na ako ng imong life and hindi ka magkabalaka. Wala sang butang nga natago sa akin. Wala sang butang nga lipod sa akin. Tumdumo naton mga Kristohanon, wala sang butang nga lipod sa aton. Kung nagapamati ka man sa ligid nga aga sa radyo, wala sang butang nga ginahimo nimo nga siling nimo natago sa Ginoo. Wala ka sang butang nga himuon nga siling nimo hindi makita sang Dios. Ang tanan nga butang nga ginahimo nimo, whether it be makahalit sa tao, makahalit sa imo kaugalingon, o kung makabulig sa imo kaugalingon, nakita na sang Ginoo. Nakita na sang Ginoo. Divine peace. The only peace you will experience is having God in your life. Kung may Ginoo ka sa imo kabuhi. Kung may Diyos ka sa imo kabuhi. May experience nimo ang kalinong sa imo kabuhi. Kabalo ko mo mga madamo sa mga manggaranon nga tao nga naga-testify, nga naghambal sila, nga wala sila sa kalinungan tungod kung anuman o kung bisan anuman ang ilamanggat. Wala sila sa kalinungan. Ang katudtuod ni kalinungan nga ila na experience sang may ara na Ginoo ang ila kabuhi. Ano ang bala sa manggaranon nga tao, and I shared it sa Facebook. Sa manggaranon nga tao siya, wala ko na experience sa matutuod nga peace sa kwarta. Sa material nga butang, at tutuod nga na experience ko, na tutuod lang na experience siyan ko ang tutuod nga kalinong sang nakilala ko na si Jesus Christ. So amo na tuod mga hinigugma, ang tutuod galing nga kalinong dira kay Jesus Christ. Privilege of divine praise. David started to walk with God, to walk in purity, and having a reason for praise. May rason na karon si Haring David nga dayawon ang Ginoo. Pasidunggan ang Ginoo. Ang bala sa isa ka songwriter, siya, there is within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low, fear not, I am with thee. Peace be still in all life's depth and flow. All my life was wicked, my sin and strife. Discord filled my heart with pain. Jesus swept across the broken string, stirred the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as. Mga hinigugma, abyan, you will never experience true peace. We will never experience true contentment kung wala pa Ginoo ang imo kabuhi. He will restore your contentment and joy. Nagailang bala lugar si Jesus Christ sa imo kabuhi. Give Him space. Sa space sa imo kabuhi. Gain man sa lugar sa imo kabuhi. Kung kay isa mga hinigugma, wala na sang lugar ang Ginoo sa aton kabuhi. Kabay pa nga tagaan naton sang lugar ang Ginoo sa kabuhi. Kag tagaan naton siya sang gahom sa
manage sa aton kabuhi, tagaan aton siya sang gahom sa pag-rule sa aton kabuhi kay ang tuod nga contentment maangkon naton kon ara ang Ginoo sa aton kabuhi. Abyan kami gugma, Siya nagakula wala sang contentment sa kalibutan. Wala sang contentment sa material nga butang. pamilya. Hala naman sang reklamo Maga-end up lang ini sang niya. wala naga kontento nga tagipusoan. And Kasili nagasik ikaw after another. Diba? Ang tao nga wala kontento sa kwarta, nagapangita pagid sang more nga kwarta, nagapangita pagid sang more nga kwarta. Kaya nga man, hindi sila satisfied. Hindi sila satisfied. Pero ang tutuod, galing nga contentment, mga abyan, it is not found in money, it is not found in position, it is not found in popularity, it is found in Jesus. Kabay pang Diyos, magpakamaayo sa aton sigid nga adlaw. Kabay pang ining mensahe sigid nga aga aton mabutang sa aton. So, pasalamat. only Jesus makasatisfy sa imo tigit. So, may God bless sa inyo sa nga aga. Aton tamyawon, no? Aton mga abyan nga naga-comment diri sa aton nga live sa ligid nga aga. Good morning sa kay Pastor Job Pasignahin. Good morning sa iyo, Pastor Job. Thank you, gid sang ligad nga si Mana. Kaapdanay kita dira sa EB Magalona o sa inyo Summer Youth Camp. Good morning sa kay Auntie Romily Cabaya Catanos. Good morning, Pastor. God bless you from Dado, Alamada North, Cotabato City, Mindanao. Okay, thank you, gid. Sang imo nga pagpigupod sa nga itgadlaw sa ating live na program. Good morning sa kay Pastor Mark Padilla. Belated happy birthday sa imo, Noy. Kag God bless gid sa imo panimalayo pod kay Ma'am Harlen, pod kay Iyado. Good morning gid sa inyo. And good morning sa kay Ma'am Geraldine Galiantes Pitalino. Good morning, gid. Thank you. Thank you, man, sa imo pagpamati. Good morning kay Maninay Milani Mendoza Hikan. Pod kay Maninay Raydra kag kay Shopee. May gid nga adlaw. Salamat gid sa inyo nga pag upod sa aton sa gid nga adlaw. Kag God bless gid sa kay Lini Orensi. Good morning kay Nong Virgilio Ligada. Good morning. And thank you very much gid sa inyo nga pag-upod sa gid nga aga. Kay Nong Tumi, may gid nga aga. Kag kay Jeremy Escobar. Thank you gid sa pag-upod sa sinigid nga aga sa aton nga live program. Kag kay parinti na mo na. Okay, nung Edgar Katahom Katan. Good morning, gid, and thank you, gid, sa pag-upod sa aton sa sinigid nga adlaw. Pag-like, pag-comment sa aton nga Facebook live sa sinigid nga aga. Kay nung Arman Bianan, adra sa Manduaw, kay nang Mila, may gid nga adlaw. And salamat, gid, no? Sa pag-upod man sa aton nga program. Kay Maninay Aini Almasol, good morning. Kay Mr. Rodolfo Misias, good morning, gid, no, sa Misias family dira sa Banga, kay Tagingging, may gid nga adlaw. Kag good morning sa kay Raimundo Kalumag, sa kay Pastor Bambi Andico, good morning. Pastor Bam, good morning gid sa imo. Kay Nanjinalin Thanos, good morning. Kay Windel Torres, good morning. Kay Ariel Kalumag, good morning. Kay Brother Jonisya, good morning gidra sa may Bae City. Good morning kay Ma'am DB. Good morning gid. Good kay Dundon, gadlaw. Kag good morning gid kay Auntie Los Nueva. Good morning gid. Pastor Arnel Mides, good morning. Sa iban pagid naton nga mga listener. Good morning sa kay Pastor Iler Molia. Kay sa kay Mrs. ni Modera Amigo, good morning gid. Kay Ma'am Tracy, good morning gid. God bless it sa inyo. Sa inyo mga kabataan, no? May gid nga adlaw. Kag kay Tayunit Escabarte, good morning. Good morning gid, no? Kay Tayunit Escabarte. May harap pagid, no? Sa iban pagid naton kay Auntie Giseline
Jinilin Katanos from Kabankalan. Kag kay Angkol, Juan, maligid nga adlaw sa inyo dira sa Kabankalan. Tutiil niya nga abyan, nakatangla siya sa langit, nagpasalamat siya sa Diyos. Magpasalamat kita sa Ginoo, sa iya nga kaayo ginahatag sa aton. Okay, mga abyan, kami yugma kita ay kita buwas nga adlaw. Mayara kitang mayong signal buwas. Kita ay kita buwas sa aton nga live nga program diri sa gyapon sa aton stasyon, diri sa Mulubulo Community Radio, 88.3 FM, kag sa aton nga program, Morning Daily Bread Fruits. Salamat gid sa inyo nga pag-upod sa higit adlaw. God bless kag madamo gid. Salamat ang Dios magapakamayo sa inyo tanan, kag kabay pa ang protection sa Ginoo aton baton, kagyahan kita sa Ginoo sa matag adlaw. Pray kita. Salamat Lord sa sigid nga aga. Salamat sa inyong pribileyo. Salamat sa iyong pulong. Salamat sa mga Kristohanon, sa mga katawhan nga nagapamati sa inyong program. Kabayo Dios, ikaw bantay sa ila. Wala ko'y balo Lord sa ilang mga sitwasyon. Ay ang Ginoo nag-struggle sila sa mga pagbalatian. Kabay Lord nga ipa-experience sila nimo sa ila ang imo gahom sa pag-ayo, ang imo pagbulig Ginoo sa ila. May mga kinanglanon sila Lord sa ilang mga panimalay. Ikaw gid Ginoo magasugata. Ikaw gid Ginoo magabulig sa ila. Ang imo pagpakamaayo, kabayo Dios, i-extend mo sa mga nagapamati sa inyong program, nagasunod sa inyong program, kag sumuman Lord sa mga abyan namon nga nagasunod mag-Ginoo sa amon nga Facebook Live. Kaya dayaw namon ikaw Lord sa inyong adlaw. Pag ginapasalamatan sa matamis nga Kristus we pray. Amen. Madamo gid nga salamat mga abyan kag mga hinigugma. Ang Dios magapakamaayo sa inyo. Good morning and God bless us all. Magpasalamat kita sa Ginoo, sa iya nga kaayo. You are listening to Mulubulu Community Radio 88.3 FM, ang inyong radyo. You are listening to Mulubulu Community Radio 88.3 FM, ang inyong radyo.